Hi kabamba! Kumusta kayo? Panibagong ulam ideas na naman po ang aking isishare sa inyo. Dahil kapanahunan na naman ngayon ng labong o kaya rabong sa aming mga Ilocano, kaya isishare ko ulit sa inyo ang isang masarap na luto ng labong. Kaya tara na, samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Meron ako ditong 3/4 kilo na labong. Nabili ko yan na nagayat na. Itong hipon at bangus naman yung aking isasahog dito sa aking dinengdeng. At ito pa yung ibang gulay na kasama ng ating dinengdeng. Bulaklak ng kalabasa, saluyot at talbos ng sitaw o yung tinatawag naming paltong tiutong. Ang una kong gagawin ay akin lamang papakuluan itong labong. Papakuluan ko lang ito ng 20 minutes. Nilagyan ko pala ito ng kunting asin habang pinapakuluan ko. Nung lumamig na ito ay akin lamang itong piniga para maalis yung katas. Dito naman sa aking kawali ay nilagay ko lang yung hipon na aking isasahog. Akin lamang itong lulutuin hanggang mag-iba na yung kulay. Yan at naluto na. Itong bangus naman ay akin lang itong inihaw. Alam nyo ba kabamba na itong bunuan bangus ay isa ito sa mga dinadayo dito sa Pangasinan. Kaya kung nakapasyal ka dito sa Dagupan City, huwag mong kalimutan bumili nito. Dito pala sa aking kawali ay akin lamang pinakuluan yung tubig tsaka ko ito nilagyan ng bagoong. At pagkakulo ulit dito ay nilagay ko na dito yung aking inihaw na bangus. Akin na muli itong tinakpan at pinakuluan ng 10 minuto. Papakuluan natin itong isda para magkalasa naman yung sabaw ng ating dinengdeng. After ng pagpapakulo ko dito ay akin lang hinango itong bangus at ilalagay ko na dito yung ating pinakuluan na labong kanina. Ang isang rason kabamba kung bakit kailangan pa nating pakuluan itong labong ay para maalis yung kakaibang amoy nito. At ang isa pang rason ay para maalis yung pakla nito. May mga ibang klase kasi ng kawayan na iba ang lasa. Nagdagdag ako dito ng kunting tubig dahil medyo kulang yung aking nailagay kanina. Akin na muli itong tinakpan at papakuluan. Saglit na lang natin ito papakuluan dahil napakuluan naman na kanina itong labong o kaya naluto na. Nilagyan ko pala ito ng maliit na pakete ng seasoning granules. Dagdag pampalasa. Depende pa rin sa inyo kung gusto nyong maglagay niyan. Sa oras naman na ito ay akin nang nilagay itong dahon ng saluyot. Ito rin kasi yung isang masarap na partner ng labong. Naimasmot gamin kabamba takat tubo mo't dati saluyot. Sa mga ganitong buwan kasi or buwan ng June ay talagang bagong tubo itong mga saluyot. At talagang makakalibre ka pag nandito ka sa probinsya. Dahil tumutubo lang naman ito sa likod ng bahay o kaya sa bukid. Akin na muling nilagay itong aking hinango na isda kanina. Kabamba, baka di ka pa nakapag-follow dito sa aking page. Pwedeng paki-follow or like mo naman po ang Bamba's Kitchen. Tinakpan at pinakuluan ko lang ito hanggang maluto na yung saluyot. Then nung naluto na itong saluyot ay agad ko namang sinunod itong talbos ng sitaw. Baka hanapin nyo yung bawang, sibuyas o kaya luya dito sa aking niluluto na dinengdeng. Hindi po kasi ako naglalagay nun dito sa ganitong klase na dinengdeng. At ito na rin yung aking nakasanayan. Lagyan nyo na lang kung gusto nyo. Ilalagay ko na rin dito yung aking niluto kanina na hipon. Talaga namang overload yung sinahog natin dito sa ating dinengdeng na labong. At talagang dinamihan at sinarapan ko talaga itong dinengdeng dahil ibibigay namin ito sa kapilya. In charge kasi kami sa lunch ng mga teachers ng Vacation Bible School o kaya VBS. Isa ito sa aking naisip na iluto. Ang panghuli ko palang nilagay dito ay yung bulaklak ng kalabasa at papakuluan ko lang ito ng 1 minuto dahil saglit lang naman ito lutuin. At kung isa ka sa natakam habang pinapanood mo ito ay hudyat na yan para magluto ka na. Thank you for watching kabamba. Hanggang sa muli!